Sa Lunes ng eleksyon 2025, alam niyo na ba kung anong oras kayo boboto? Sa Lunes, alas 5 ng umaga ay bukas na ang mga election precinct. Exclusive ang early voting na hanggang alas 7 ng umaga para sa mga PWD, senior citizen at kanilang kasama at mga buntis na botante. Pero maaari pa rin po silang bumoto sa regular voting hours mula yan alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Mayroon ding mall voting o pagboto sa mall. Ayon sa COMELEC, nasa 42 mall ang lalahok sa buong bansa. Hindi lahat ay maaaring bumoto sa mall. Tanging mga botante lang ng presinto ng barangay kung saan matatagpuan ang mall ang maaaring bumoto roon. Para sa kumpletong listahan ng mga mall na kabilang sa mall voting, bisitahin ang official social media pages at website ng COMELEC. 18 kandidato ang may statistical chance sa manalo kung gagawin ng eleksyon sa panahong isinagawa ang Voting Preferences Survey ng Okta Research para sa 2025 senatorial elections. Yan ay sina Senator Bongo, Congressman Erwin Tulfo, dating Senate President Tito Soto, Senator Bato de la Rosa, Broadcaster Ben Tulfo, Incumbent Senator Pia Cayetano at Ramon Bong Revilla Jr., Makati Mayor Abby Binay, Senator Lito Lapid, dating Senador Ping Lacson, Congresswoman Camille Villar, dating Senador Bam Aquino, TV host Willie Revillame, dating Senador Manny Pacquiao, Senator Amy Marcos, dating DILG Secretary Benhur Abalos, Congressman Rodante Marcoleta at dating Senador Kiko Pangilinan. Ang survey ay non-commissioned at isinagawa noong April 20 hanggang 24, 2025 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents, edad 18 pataas at mga rehistradong botante. Meron itong plus-minus 3% na margin of error at confidence level na 95%. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bumuhos ang pakikiramay sa huling gabi ng burol ng veteran actor na si Ricky Davao nitong Martes. Nag-alay ng misa at tribute para kay Ricky ang kanyang pamilya at ilang malapit na kaibigan. Naroon ang dati niyang asawa na si Jackie Lu Blanco at kanilang mga anak. Si Ricky May nagpasalamat sa lahat ng nagpakita ng pagmamahal sa kanyang ama. Naroon din ang girlfriend ni Ricky na si Mayeth Malca. Ilang senador at mga nakatrabaho sa showbiz industry bilang aktor at direktor. Kabilang dyan ang Kapuso stars na sina Barbie Forteza at Benjamin Alves. Nakiramay rin ang National Artist for Music na si Ryan Cayabyab. Noong Biyernes, kinumpirma ng mga kaanak ang pagpanaw ni Ricky sa edad na 63 dahil sa mga komplikasyong may kinalaman sa cancer. Ito na ang mabibilis na balita. Dead on the spot ang isang lalaki at babae na sakay ng motorsiklo matapos barilin sa General Trias, Cavite. Base sa investigasyon, bumibiyahe sa Barangay San Francisco ang mga biktima ng harangin ng gunman na nakamotorsiklo at barilin. Inaalam na ang motibo sa krimen at pagkakakinanlan ng gunman na tumakas. Arestado ang dalawang Chinese na sangkot umano sa pagkidnap sa isang grupo ng mga foreign nationals sa Batangas noong May 2. Naaresto sila matapos takasan umano ang isang checkpoint sa Bacoor, Cavite noong May 3. Ayon sa investigasyon, papunta sa Nasugbu, Batangas sa mga biktima ng harangin ng mga suspect. Pinakawalan ng mga Pinoy pero hindi ang mga banyaga. Nanghingi umano ng ransom mga masuspect bago pakawalan ang mga biktima. Kabilang sa mga iniimbestigahan kung may posibilidad na may contact ang mga kidnapper sa grupo ng mga biktima. Walang pahayag ang mga suspect. Kahit may puna sa proseso, susunod daw si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa utos ng Ombudsman na magpaliwanag siya kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Remulla, sasagutin niya ang bawat issue dahil lahat ng kanilang ginawa ay naaayon sa batas. Nagtataka lang si Remulla dahil tila hindi raw dumaan sa tamang proseso ang mga alegasyon ng Senate Committee on Foreign Relations. Kasama sa report ng committee chairperson na si Senadora Amy Marcos ang iba't ibang akusasyon sa mga opisyal tulad ng graft, grave misconduct, usurpation of judicial functions at arbitrary detention sa pag-aresto kay Duterte. Muli namang iginiit ng Malacanang na nasunod ang batas sa pagkakaaresto sa dating Pangulo. Wala pang pahayag ang apat pang opisyal na pinagpapaliwanag din ng Ombudsman. Bago ang Sistine Chapel, una nang may sinindihang usok ang isang grupo ng mga babae sa Rome, Italy. Smoke out sexism! Smoke out sexism!
Kulay pink na usok ang pinakawala ng canister na sinindihan nila kasabay ng panawagan na smoke out sexism. Itinaon nila ito kasabay ng papal conclave. Isinusulong kasi nila ang ordination o pagtatalaga ng mga babaeng pari sa simbahang Katoliko. Anila, hindi lang dapat ang 133 lalaking kardinal ang nagdedesisyon para sa kinabukasan ng simbahang Katolika. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang lalaki matapos mahulog sa bangin ang sinasakyan niyang truck sa Cagayan de Oro City. Base sa investigasyon, bumangga muna ang truck sa isang tri-cab matapos nitong mawalan umano ng preno. Kasunod na nito ang pagkahulog ng truck sa bangin. Pahinante ng truck ang nasawing biktima. 4 naman ang sugatan kabilang ang mga sakay ng tri-cab. Ayon sa pulisya, katatapos lang mag-deliver ng election paraphernalia ng truck nang mangyari ang insidente. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang mga tauhan ng COMELEC sa lugar. Maharap sa karampatang reklamo ang truck driver. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang driver at ang may-ari ng truck. Dead on the spot ang isang rider ng motorsiklo matapos mabangga ng truck sa Iloilo City. Ayon sa pulisya, bumibiyahe ang parehong motorista sa Haro District nang mabangga ng 10-wheeler ang likurang bahagi ng motorsiklo. Sa lakas ng impact, tumilapon ang rider nito. Nagtamo siya ng mga sugat sa ulo. Sabi ng truck driver, hindi raw niya napansin sa side mirror ang motorsiklo. Nasa kusodiyan na ng pulisya ang driver. Hinihintay pa kung sasampahan siya ng reklamo ng mga kaanak ng biktima. Sa Cebu City naman, natumba ang isang motorsiklo matapos mahagip ng truck na basura. Sugatan ang senior citizen na rider pati ang kanyang angkas. Sabi ng driver ng truck, hindi niya napansin ang motorsiklo. Hinihintay pa kung makikipag-areglo ang mga biktima. Paalala po sa mga nagmamaneho lalo ng motorsiklo, doble ingat po tayo. Sa kalsada, may tinatawag na blind spot o yung bahaging hindi nakikita ng mga driver, lalo na ng malalaking truck. Ipinatawag ng National Bureau of Investigation ang mga abogado ng ilang vloggers para talakayin ang pagkalat online ng peking impormasyon. Balitang hatid ni John Consulta. Nagtungo sa tanggapan ng NBI ang 5 abogado ng vloggers na pinasubpina ng Bureau. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, pinadalhan sila ng subpina para magkaroon ng pag-uusap kaugnay sa pagkalat ng fake news. Sinumpina namin about 40 vloggers, no? Content creators, ganyan. Not really to charge them, kundi magkaroon ng dialogue. Because sinasabi ko nga, I'm a former judge and I respect freedom of speech, freedom of expression. Maaaring yung iba sa kanila nalilihis lamang ng landas, hindi alam na lumalampas na sila sa parameter ng batas. Nilinaw ni Direktor Santiago na bagamat nilerespeto ng NBI ang karapatan ng paglalabas ng opinyon at malayang pamamahayag, hindi raw maaaring labagin ang probisyon ng batas. Ilang bawa, nagko-comment, bakit ngayon lang nagbenta ng 20 pesos na bigas porket malapit na election? That's okay. Kine-question mo, opinion mo yan, but then ilalabas mo, ang binibenta naman nilang bigas, eto, inuud. That is fake news already. Dahil hindi naman magbebenta ang gobyerno ng ganun. Git naman ng ilang abogadong humarap, importanteng mabalanse ng maigi ang pangangalaga sa karapatan ng pamamahayag at pagbabantay sa pagkalat ng fake news. This is part of discussions, this is part of commentary, this is covered by free speech. Sabi niya wala namang problema with commentary, wag naman daw yung fake. We also reminded him that there is a Supreme Court decision where even if the commentary should be based on something that later on proves to be erroneous, it's still protected speech. Paalala ng NBI, sasailalim sa investigasyon ang mga hawak nilang mga ebidensya para matukoy kung alin ang iaakyat nila para may reklamo sa DOJ. Yung iba, ipapaila lang namin. Ayaw nilang makipag-cooperate dito. Yung iba, ipapaila lang namin. And then, sa DOJ na sila magpaliwanag. Due process pa rin. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Disqualified na sa election 2025 si Pasig Congressional Candidate Christian Sia ayon sa Commission on Elections. Batay sa desisyon ng COMELEC 2nd Division, hindi nararapat, labag sa batas at offensive ang mga binitiwang salita ni Sia.
Sa dalawang magkahiwalay na insidente habang siya ay nangangampanya noong Abril, hindi raw ito dapat ginagawa ng taong gustong magsilbi sa publiko. Sakaling makuha ni Sia ang pinakamataas na boto sa eleksyon, isususpindi ng COMELEC ang kanyang proklamasyon. Susubukan pa namin kunan ng pahayag si Sia kaugnay sa disqualification. Pero sa sagot niya noon sa isang show cause order laban sa kanya ng COMELEC, sinabi niyang bahagi ng kanyang freedom of speech ang naging pahayag. After 2 years, nagbabalik South Korea si Asia's multimedia star Alden Richards. Sa kanyang Instagram stories, isinare ng Sparkle actor ang kanyang fun-filled adventure sa Land of the Morning Calm. Siyempre, hindi mawawala riyan ng food trip. Nasa South Korea si Alden para dumalo sa isang special engagement. Bago lumipad pa South Korea, ilang fans ang nakabanding kahapon ni Alden sa departure area ng NAIA Terminal 1 sa Pasay. Gina nakiselfie at groovy si Alden. Chika niya, looking forward na siyang makita ang Aldenatics ng Seoul, pati na ang pagbisita sa iba't ibang bike shops doon. May